Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. This is Anthony, ang palagian nyong kasama dito sa ating mga kwentuhan sa ating usapang RTL business. So guys, marami sa inyo ang nagtatanong tungkol sa mga basic things na kailangan nating alam sa pag-aalaga ng ating RTL chicken. So ngayong gabi, stay tuned at yan ang ating pag-uusapan. Isa-isahin natin yung tatlong basic things na kailangan nating alam kapag tayo magsisimula ng RTL business. No? So bago yan, kung hindi pa kayo subscriber dito sa ating channel, please subscribe. At maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at patuloy na sumusubaybay sa ating channel. Doon sa mga natutulungan ng channel na ito, maraming salamat sa inyong mga comment at appreciation. At ginagawa naman natin ang lahat ng mga videos na ito dahil gusto natin na matulungan yung mga kapwa natin OFWs na gustong magsimula ng negosyo, gustong magsimula ng business na magiging daan para sa makapag-for good na sa Pilipinas. No? So, yun guys, maraming salamat sa inyo. Shout out sa inyo. Alam nyo na kung sino kayo. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Ayan. So guys, wag na natin patagalin at umpisahan na natin. So, tatlong bagay lang yung dapat nating alam. No? So, dapat meron tayong good breed. Yun ang unang-una natin na dapat ay naaalam sa ating pag-aalaga ng mga manok. Dapat meron tayong maayos na breed ng manok. So guys, maraming uri ng breeds ng mga manok na halos pare-parehas lang naman. Pero yung iba dyan ay 280 lang mga itlog sa isang taon, yung iba 300 lang, yung iba 250 to 280 lang, yung iba 300 to 320. Dapat alam din natin kung ano yung breed na tamang-tama akma sa condition ng location na meron tayo, no, at saka akmang-akma dun sa pakain na binibigay natin, no. So yung mga yon dapat ay malinaw yun sa atin na pinaghahandaan natin, pinag-aaralan anong klase ng breed yung ating aalagaan. Malakas ba tong mga itlog, resistant ba ito sa weather, at dapat ba ito ay malakas kumain, magandang kumain. Ayan. So, yun guys, ang unang-una natin tatandaan. Marami mga breed. May Loman, may Decal, merong iba-ibang klase ng HN, may mga ganon, iba-ibang klase ng breeds. No? So, kayo na ang bahalang pumili, mag-research. Tamang pagre-research ang makakatulong para sa atin para malaman natin kung anong breed ang ating aalagaan. Ikalawa guys, dapat alam natin ito na meron dapat tayong tamang location. No? So dapat tama ang location natin. So wag tayong maglalagay ng poultry sa malapit sa bahayan. Unang-una dahil maingay ang mga manok kapag nangingitlog, pagising pala sa umaga, maingay na sila. So pag meron kayong 2,000, 1,000 manok, pag nagsamay-sabayan na kumakak habang nangingitlog, medyo maingay yan. So maglilikha ng noise pollution, baka magalit ang kapitbahay. Kalawa, syempre, hindi maiwasan na yung ating poultry ay magkakaroon ng kahit paanong amoy yan. No? So dapat ay maayos yung ating sanitary dito. Yung waste disposal natin dapat maayos. So, dapat medyo malayo-layo tayo ng konti ng location para na sa ganun hindi tayo may reklamo sa barangay ng ating mga kapitbahay. No? So, key point din sa location dapat ay meron kang maayos na patubig, maayos ang pasilidad. No? Dapat ay yun ang isa sa mga paghahandaan natin, no? So, yun guys. So, una, dapat maayos ang breed ng alagaan natin. Ikalawa, dapat ang location ay maayos at medyo malayo sa kabahayan. At ang ikatlog guys ay yung tinatawag nating maayos na pagkain o yung good feeds, no? So, maraming mga nagbebenta ng mga feeds, iba-ibang company yan. Maraming mga nagbibigay ng mga kani-kaniyang mga marketing pitch, no? So mahalaga na pag-aralan natin kung anong mga klase ng feeds yan, kung affordable ba yan, kung mahal ba yan, kung kaya ba natin yung bayaran. At dapat hindi lang siya mahal, dapat hindi din lang siya
kasi maraming mga feeds na mura lang pero magandang klase, mataas ang content ng kanilang mga feeds, no. Mataas ang calcium, mataas ang protein content, mataas ang kompleto siya, kompleto sa ricados, kompleto sa iron, ganon. So dapat ay tinitingnan natin yung ating mga feeds na bibilin, kung yung bang feeds na yan ay sakto, akma sa ating mga manok na alagaan. Napakahalaga guys na maganda ang klase ng ating feeds, dahil yan ang magbibigay sa atin, yan ang magtutulong sa atin para ang ating mga manok ay mangitlog ng tama at mangitlog ng maayos, no? Kasi kung less ang calcium, tapos mataas ang crude protein, medyo hihina ang quality ng itlog kasi medyo manipis ang balat ng ating mga itlog. So madali mabasag. Kapag ka naman mataas ang iron, so yung ating mga manok ay merong side effect din yan sa ating mga manok. So guys, dapat ay tama, kumpleto ang laman, ingredients ng mga feeds na ating kukuhanin at babayaran, bibilhin, no? So mahalaga na makapili tayo ng maayos na feeds, at isa sa mga pamamaraan kung paano tayo makakapili ng feeds ay syempre magre-research tayo. Marami namang mga brand na meron na pwede nating pag-aralan, no? So yun guys, yan yung tatlong basic na dapat alam natin. So unang-una, kailangan anong klase ng manok ang aalagaan natin. Hindi lang basta layer chicken yung ating aalagaan. Ikalawa, dapat tama yung location natin. At ikatlo, dapat tama at maayos ang feeds na ibibigay natin. So yung iba, bonus na lang yon, no? So yung mga pamamarang iba, ito yung basic na dapat alam natin, no? So guys, yun lang. Maraming salamat. God bless and see you all sa susunod nating video. Okay guys, shoutout muna tayo kay Remski ng Tawi-Tawi. Maraming salamat sa iyong panonood. Ayan, so shoutout din kay Ma'am Rowena Alvarez. Yan, thank you so much for watching. Sabi niya, how much daw ang capital? So pag-usapan natin yan sa mga susunod nating videos. Shoutout din kay Kapayapaan 2021. Ayan, napakarami nating mga commenters dito, at thank you so much sa inyong walang sawang pagko-comment sa ating mga videos. Yun lang, maraming salamat. God bless. Bye-bye.